Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Balik Gilas Pilipinas ang mga dating pambato na sina Terence Romeo at Calvin Abueva upang pangunahan ang mga bagong manlalaro sa paparating na 2023 Asian Games sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8 na gaganapin sa Hangzhou, China. Dumalo sina Romeo ng San Miguel at Abueva ng Magnolia sa unang ensayo ng Gilas sa ilalim ni bagong head coach Tim Cone. Ito ang unang salang nina Abueva at Romeo sa Gilas sa loob ng 5 taon simula nang masuspinde ng FIBA dahil sa kaguluhan kontra sa Australia sa Philippine Arena noong 2018 at hindi na ulit nasali sa national team. Sinamahan nila sa pagsasanay ng Gilas sa PhilSports Arena sa Pasig City sina Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Japet Aguilar at Roger Pogoy na sila lamang natira sa koponan na naglaro sa 2023 FIBA World Cup dito sa bansa. Nasa ensayo din sina naturalized players Justin Brownlee at Ange Kwame, Stanley Pringle, Calvin Oftana, Chris Newsome, Jason Perkins at Mo Tautua. Alternate player lang muna ngayon si Pringle sakaling hindi payagan ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee ang pagdagdag kina Abueva at Perkins. Bukod sa inisyal na 12 final team na unang ipinasa ng Philippine Olympic Committee sa China, ay wala rin sina Abueva at Perkins sa mas malaking 60-man pool ng Samahang Basketball ng Pilipinas na ipinasa rin sa host. Umaapila si Cone na payagan sina Abueva at Perkins bilang kapalit nina Brandon Ganuelas-Rosser at Jamie Malonzo na may mga iniindang injuries. Magsasanay ang Gilas sa PhilSports sa kabuuan ng linggo bago lumipat sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna ngayong weekend hanggang sa paglipad nila sa China sa susunod na linggo. Punteriya ng Gilas, ang 4-time champion sa Asia na masungkit ang unang medalya sa Asian Games simula noong mag-bronze noong 1998, tampok ang Philippine Centennial Team ni Cone. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natapos na ang deadline ng pagsusumite ng aplikasyon para sa PBA Annual Rookie Draft nitong ika-10 ng Setyembre at kinumpirma ng PBA na umabot sa 128 aspirants ang lalahok. Pasok sa draft sina Filipino-American shooting guard Stephen Holt, Ken Tuffin, Ken Mark Carino, Brent Paraiso at Shawnee Winston. Kasama rin sa mga kumpirmadong lalahok sina Richie Rivero, Zav Lucero, Fran Yu, Dominic Fajardo, Brandon Bates, Luis Villegas, Sherwin Concepcion, John Amores at James Quecoteye. Samantala, wala sa listahan ng mga PBA aspirants si dating Gilas Pilipinas standout Justin Baltasar na kasalukuyan naglalaro sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL para sa Pampanga Lanterns. Ayon naman kay League Commissioner Willie Marshall, inilipat ang opening date ng PBA Season 48 sa Nobyembre 5 mula sa dati nitong petsa na Oktubre 15. Inaayos pa ng PBA ang mga gagamiting venues dahil ilan sa mga ito ay ginagamit ng iba't ibang professional leagues. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binigay ng College of St. Benilde ang unang talo ng University of the East 23-25, 25-22,
29-27 at 25-18 sa V-League Women's Collegiate Challenge na ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Rumatsada ng husto si Gail Pascual sa nagawa nitong 23 puntos, kabilang na ang mga krusyal na atake sa third set para pamunuan ang Lady Blazers sa panalo. Nakapagambag naman si Jade Gintapa ng 20 puntos upang makuha ng binild ang ika-4 na panalo sa 5 laro. Nadungisa naman ang imakuladang baraha ng Lady Warriors na nalaglag sa 5-1. Tanging ang Far Eastern University Lady Tamaraws na lang ang may malinis na record at ang koponan din ang nagbigay ng kaisa-isang talo ng Lady Blazers. Nasayang naman ang hinataw ni Casey Dongalio na 32 puntos para sa Lady Warriors at ang 15 markers ni Casey Sipedang. Samantala, inangkin ng University of Perpetual Health System Delta ang huling semifinals berth matapos talunin ang Mapua University 16-25, 25-18, 25-18 at 39-37. Tinapos ng Lady Altas ang Lady Cardinals sa loob ng 2 oras para sa kanilang 4-2 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.